mag-cancel ng lisensya ng eskwela. Pero sa ngayon po ay tumatakbo naman Tumatakbo yung kami. operation na lang eskwelahan. Ang mga estudyante po pumapasok Oo, naman. Hindi syempre. naman natatakot na baka aral kami na aral, not counted na pala yan. Hindi, kasi meron tayong legitimate permit. Opo. At sa katunayan nga, kapa-approve lang ng CHED sa amin yung physical therapy sa amin. Bachelor of Science in Physical Therapy. Ngayon, ka-approve lang sa atin ngayon. Ito po yung Manila Times College. Oo, at Opo. saka inaprubahan din yung AB Broadcasting Opo. doon sa Subic. So meron tayong television ngayon doon itatayo. Opo. Last question ko po. Hindi po ba pwedeng magkasundo yung umupo uli kayong dalawa ng SBMA board, hindi lang si Binibining Esma, kundi yung pong buong board at saka po yung partido po naman ninyo para mapag-usapan to kasi ito po ay parehong well, sa akin po ito po yung usapan ng mga kung pare-parehong magaganda intensyon ninyo pwede bang maayos pa ito? Ang sabi ko sa kanila, para maayos, let us agree to disagree. Yun ang pinakausap ko sa kanila huling-huli. Yung agree to disagree, hindi kami pinagbigyan Anong ibig sabihin nun? Yung mga bills, yung utang namin, nasa tingin namin talagang ang utang namin, bayar namin, kung may utang. At yung walang utang, tayong dalawa ang pupunta sa korte para korte na mag-decide, may utang ba o wala. Nang walang disturbance, walang abala, perwisyo sa eskwela. Diba napakaganda? Pati yun, hindi kami pinagbigyan So dapat ang tanong siguro, kay Esma na yan. Opo. Yan. Okay. Salamat Dante, na marami. maraming salamat po. Opo. At muli po ay binabati namin kayo dahil kayo lang po ang pinagtiwalaan ng Malacanang na maglathala po ng revocation ng amnesty ni Senator. Sana huwag madala ang Malacanang sa susunod sa amin pa uli. Si Ateng Toots Ople, kinukumusta kayo at sabi, ang galing nyo daw talagang magkulay ng inyong buhok. Pinapuputi nyo ba talaga buhok nyo? Hindi ako nagpapakulay. Si Justice Jomar Canlas nakikinig sa atin. Magandang gabi po sa inyo, Justice. Thank you. Kadante, thank you very much. Salamat sa inyo. Mabuhay po Jerry, Anthony, mabuhay kayong lahat. Mabuhay po kayo. Salamat na marami. Si Dr. Dante ang Puyan, ang chairman ng Manila Times. Ang mga kumbatsero ng bayan, sina Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos por Dos. For sore throat, use Camilasan M Spray. It relieves sore throat with the natural power of German chamomile and essential oils. Mag-doctor prescribed Camilasan.
Sanchez Sagana ang Bohol. Maging sa mga kakaibang food business din. Kakasaka ba sa Chicha Worm Challenge nila? Nangangagat ba yan? Hindi. Paano mo na-discover ang chicha worm? May kamag-anak sa asawa ko na galing sa Thailand. Sinasabi na... Kinakain yung bulate. Oh, yung bulate. Oo. Ang chicha uod, masarap. At sa kalamay business na ito, siguradong dikit na dikit ang asenso. Dito sa kooperatiba, nagkaroon kami ng stable na income at saka nagkaroon kami ng social benefits po. May puhunan. Martes, 9:30 p.m. sa DZMM Teleradyo. Hello! Ako ang Kapamilya Scout at nandito tayo ngayon sa Nangka Elementary School para sa DZMM Kapamilya Day. At dahil paborito ko ang Red Alert, marami ako natutunan dito. Bago sumali sa game, lalo na sa mga lolotos, siguro walang mga tao. Tulad ng mga ito, itabi at yakapin ang mga mahalagang bagay, lalo na pag nasa pampublikong lugar. Nalo ako! Tumaas ang presyon sa sobrang saya, ihiga na bahagyang inatake at luwagan ang kanyang damit. Wow! Ang daming food dito! Pero dahan-dahan lang po sa pagkain para hindi po tayo mabulunan. Tandaan, maingat sa paggamit ng mga tatalim na bagay. Para sa mga bagay na hindi natin kontrolado, tumawag sa mga numerong ito. Tandaan, bigla sa may alam. Dapat laging Red Alert. Kita kids! May chika ako. May magjowa raw na 8 years na. Kaloka, di ba? Malabong mangyari yon. Matagal na raw silang friends eh. Parang authentic. Kala ko autistic. Ganyan yung ano nila, love nila for one another. Nag-away pa nga raw sila dati. Ano ba to? Meron ba tong patutunguhan? Darating tayo dyan, pero hindi kami nagmamadali. Nakabahan na ang mga sikat na love team. Di ba they make a good pair? Gina G. Sino ba yan? Ako po, si Kuya Jobert Sukaldito, maghatid ng Infinite Chika. Ako naman po, si Papa A. Dala ay infinite ulitan with Kapamilya Artist. Kami po ang tambalang jowa. 8 taon na. Ang tambalang kakabog sa lahat ng kapamilya love teams mapapakinggan sa Showbuzz. Lunes hanggang Biyernes alas 10:30 ng gabi dito lamang sa DZMM. Kasanggan dikit na ngayon, kumbachero, ni Prime Minister Mahathir ng Malaysia. Andyan daw sa Maynila. Si Anwar Ibrahim ng Malaysia ay ginawaran daw kanina ng honorary doctorate degree sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Best friend ni Erap to eh. Oo nga. BFF ni Erap to, si Anwar Ibrahim, na naalala mo kumbachero, na kulong din to eh. Kaya lang, tinira siya sa issue ng immorality. Correct. Naalala mo yung issue sa... pero kanina daw po ay dahil medyo... malakas siya ngayon sa kasalukuyang pamunuan ng Malaysia, nakakapasyal-pasyal na at nagpunta po sa Maynila kanina, binigyan daw po ng award ni Erap dyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sabi ni Direk Carlo, sabi niya, hindi ako isang abogado, Anthony. Nasundan ko ang mga pangyayari kay Senator Antonio Trillanes. Sa opinyon ko, dahil sa magagaspang na salitang ipinupukol niya against Duterte, he may not deserve it, but he asked for it. Tandaan lang na rebellion ang kaso niya at very rebellious sa mga salitang ipinupukol niya sa Commander-in-Chief of the Philippines na si Duterte. Sa tingin po namin dito, tuwiran ng akto ng pag-iimagsik sa bansang Pilipinas. Of course, may kanya-kanyang opinion tayo dito, kumbachero. Pero lahat nga ng abogado, sigurado, meron kang magkakaiba ang legal opinion dyan, ano? Pero isang katotohanan ng hindi na kailangan nabunyag na, sa totoo lang po ay tinik kasi sa lalamunan at sa dibdib ng Malacanang. Ito pong si Senator Trillanes. Kapag talagang ikaw ay kahit saan naman kahit hindi ho sa politika, kahit sa ibang bagay, kapag ikaw kaaway nung isa, kapag kayo ay magkaaway, maghahanapan talaga kayo ng butas. Totoo yun. Si Senator Trillanes in the same manner, naghahanap ng butas laban kay Pangulong Duterte. At sabi nga niya, ikaw makukulong ka na. Ikaw na makukulong. Ngayon, gumawa ng paraan yung kabila para siya naman muling maibalik sa kulungan. Tama ka doon, kumbachero. Ganun lang ho yan. Hindi na kailangang itago pa yung katotohanan na yan. Alam na natin yan. Nagalit sila sa isa't isa. Given na yan. Ang sa akin lang dito, kumbachero, ano man po ang tingin ninyo sa ginagawa po ni Senator Trillanes, let's give it to him na
bibilib ka din dito sa taong ito. Pagdating po dun sa kanyang paninindigan. Maaaring ang tingin nyo sa paninindig niya ay baluktot. Pero sa totoo lang, hindi po madaling bagay na kalabanin ang powers that be. Yung you cannot fight City Hall, pero he is always and he has been fighting City Hall all his life. Maliban na lang nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na medyo maganda ang City Hall sa kanya noon. Pero sa totoo po, let's give it to the man. Matapang kung sa matapang si Senator Trillanes. Napakadali naman po para sa panig niya na mabuhay ng convenient, komportable, na magsipsip. Sumipsip na lang sa administrasyon ng nilulunok din niya ang kanyang tulad ng ginagawa ng iba. Para lang hindi lang makakuha ng dagdag na pondo, kundi para makapagpa-appoint pa ng mga kaibigan nila sa gobyerno. Kumbatsero, ang maraming mga opisyo, mga politiko na gano'n. Pero Senator Trillanes, may mga pagkakataon na hindi tayo nagkakapareho ng paniniwala, opinion sa ilang mga issue. Pero sinasabi ko po sa inyo, hinahangaan ko po kayo nung nakakulong kayo alam nyo naman kung saan ako nakatayo, kung saan kayo nakatayo, doon din ako nakatayo. May mga bagay lang na hindi tayo nagkakapareho, pero sa totoo lang po humahanga po ako sa katapangan nyo, and how you will handle this kind of challenge again sa inyong buhay, inaabangan po ng ako personally kung paano po ninyo ito gagawin. At dito, ulitin ko yung sinabi ko kanina, kumbatsero, hinangaan kayo at ibinoto ng mga tao dahil nga doon sa hindi nyo nilunok yung inyong pride at hindi kayo umamin ng inyong pagkakasala noon ng formal declaration sa harap ng publiko. Ewan ko lang kung totoo, baka meron naman kayong nakasulat at yun ang magiging depensa ninyo dito sa panibagong kasong ito. Ito, may tinext lang, kumbatsero, ang ating Radyo Patrol, si Dexter Ganibe. Ang sabi daw ng ating OIC President na si Justice Secretary Menardo Guevara, ang utos daw po ng Pangulo na arestuhin si Trillanes. So Pangulo ho pala mismo ang nag-utos na arestuhin si Trillanes ay bilang Commander-in-Chief na ipahuli ang isang sundalo na ihaharap sa court martial. Ganon. So consistent hindi sa ang turing nila kay Senator Trillanes talaga ay sundalo na uli. Sundalo pa rin. In active service. Habang yung warrant of arrest naman ay para sa kaso nito sa regular court, which is kudita. Ayun, yun daw ho pala ang pahayag kanina ni caretaker Justice Secretary Menardo Guevara. Yung pala yun, kumbatsero. So sa paniniwala po ng Malacanang, according to Secretary Guevara, inuulit po natin for emphasis, meron pong legal basis para arestuhin si Senator Trillanes. Ayan. Dahil ito pong revocation of his amnesty or the proclamation na nagbibigay sa kanya ng amnesty, katumbas na rin ng pagbabalik sa kanya sa active service, sa pagiging sundalo niya, at meron jurisdiction sa kanya ang military court. At bilang isang sundalo ay may kapangyarihan ng Commander-in-Chief sa kanya. Yun. Kaya't yun daw pong pagpapadakip na ito kay Senator Trillanes ay bilang kapangyarihan ng Pangulo na Commander-in-Chief sa isang sundalo. At yung inia-apply na warrant of arrest sa Makati Court ay para naman doon sa isang sa kanyang kaso sa korte. Ayun. Sabi ni Direk Don Remo, badge of honor ang ginawa niya laban sa administrasyong Gloria Arroyo. Naniniwala po ako doon. Kaya nga libs ako kay Senator Trillanes nung mga panahong yon. Sabi nitong si Daddy Andres Eduardo, magkano na ang presyo ng bigas? Yun, tenyo, inuungkat ng matanda yung presyo ng bigas dahil dito sa natabunan nitong istorya kay Senator Trillanes. Daddy Andres, wala akong tama po yung ginagawa nyo, na wag po nating kalilimutan yung ibang mga isyong may kinalaman po sa ating pong sikmura. Si Kong Abel Soliman mula dyan sa London ay sila raw ay nakatutok at nagpapaabot na rin ng pakikiramay ang kanya raw pong sambahian sa pamilya ni June de Guzman sa pagpanaw ng kanyang asawang si Criza de Guzman. Ng mga lakabi ay nakaburol ngayon sa La Pieta Memorial Home sa Angeles City. Ang libing ay bukas Wednesday alas 3 ng hapon from Nanay Piding, Abel Soliman at buong pamilya. Ay, happy birthday pala kay Engineer Sol Ponyo.
binabati ka ng mga kaklase mo. Ubod ng dami naman ng kaklase mo bumabati sa'yo. Si Mr. George Sinota, Jimmy Cancio, Freddy De Guzman, Manny Santos, Lope Lopez, Jun Agbayani, Ray Mencias, Babig Sugitan, Manny Collado at Nard Ambatali. Mainam po naman. Mainam naman at maraming magtiregalo sa inyo. Attorney Al Agra, magandang gabi. Nakatutok din pala si ano ba posisyon ni attorney? Si chairman ba ng Philippine Reclamation Authority. Si Gilbert Rimulya. Gilbert, happy birthday. Binabati ka ni Kuya Bem Noel at binabati rin natin si Chang Ami ng happy birthday. Bukas ang birthday ni Chang Ami, ha? Happy birthday. Ka-birthday mo pala si Zoe Chang Ami at ngayon birthday po naman ni Supreme Court Deputy Court Administrator for Mindanao, Judge Leo Madraso ng Davao. Pati daw si Ma'am Johnny Adalia Dones ng Presidential Commission for the Urban Poor ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po galing kay Ate Josie Sanchez. Bantayan po natin ang mga pangyayari sa gabing ito hanggang bukas. Sa kalakaran po ng balitaan dito po sa DZMM at ABS-CBN sa kabuuan. Kaugnay po ng pagpapawalang bisa ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kalayaan ni Senator Antonio Trillanes. Happy weekend! Bye! Oras 6:41. Johnny Abarientos, good evening. DZMM Special Coverage. Mag-ingat dahil baka ang pinapangarap mong bakasyon mauwi sa bangungot. Sa mga nagpaplano ng biyahe ngayong taon, ito ang mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng mga peking travel agency. Mas mabuti kung personal na magpapabook o makipagtransaksyon lamang sa mga lehitimong online sites. Usisaing mabuti ang kontrata, travel itinerary at mga presyo bago pumirma at magbayad. Siguraduhin ding ang pipiliing travel agency ay rehistrado at accredited ng Department of Tourism. Isang paalala mula sa Red Alert, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balita sa anong sulok ng Pilipinas nasa headline na. Local news mula sa ABS-CBN Regional direktang ihahatid mula sa Luzon. Tinagurian itong world's longest island-to-island zipline na may habang 1.4 kilometers. Liliwanag rin ang mga costume ng mga kalahok sa Silag Festival Parade. Nakita ng mga manggagawa ang 34 na vintage bombs. Sa tabi pala ng kalsadang ito, meron ng mga nakatambak at nangangamoy na basura. Visayas! Pipelines dito sa pinaniniwala ang septic tank. Yan ang pinatigil yung paggagawa ng mga riprap at mga slope protection. At Mindanao! Education, nasa higit 60% ng mga paaralan. Kasya lang na makadaan dito ang mga tropa para maipanalo ang giyera. Headline Pilipinas! Kasama sina Bonnie Velasquez, Leo Lastimosa at Melanie Severino. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa DZMM.
service, una pa rin ang ating samahan. Kaya naman, sa pinakahuling Kantar Radio Media Survey sa Mega Manila, DZMM pa rin ang una at lagi niyong pinakikinggan. DZMM Radio Patrol 630. Mananatiling una sa balita, una sa public service, dahil una ka Pilipino. Hoy! Bare months na! Simula na ng countdown! Ready na ba ang budget mo sa darating na Kapaskuhan? Tuwing tatanggap ng sweldo, maaaring itabi ang 10% nito para maging pondo para sa emergency fund. Iwasan ang pagbili ng mga gamit na hindi naman kinakailangan. Mas makakabuti kung itatabi na lang ang pera o sisimulan ng pagbili ng mga panregalo o mga panghandang hindi nasisira para hindi mabigla sa pagbili nito. Dagdag kita ba kamo? Maaari ring magsimula ng maliit na negosyo para kumita sa darating na Kapaskuhan. Maging very good sa pag-iipon at pagtitipid para maging very happy ang bare months mo. Isang paalala mula sa Radyo Negosyo, Consumer at iba pa at DZMM Teleradyo.